ang sinabi ni Congressman Batikan na din yun at practicing lawyer, Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro at ni Congressman Garbin. Pero siyempre, alam niya naman si Congresswoman Luistro, may AX dahil sa speaker, may TAX dahil sa speaker. Eh wala. Talagang wala lang. Strike out pa yung manifestation ni Kong Paulo Marcoleta. It was really an objection. Strike out pa from the records. Grabe, oh. Ayun lang ako nakakita. Kapwa mo, Congressman, isa strike out pa from the records. Yan ang problema sa due process ni Congresswoman Luistro. Ang sabi ni, marami daw siyang alam sa administrasyon na ito. At kung kailangan niyang depensahan ang sarili niya, ay gagawin niya. At marami daw siyang alam. Lumitaw, attorney, yung salitang laglagan nung matapos ipalabas ni itong statement ng dating speaker. Yun. So, laglagan talaga. Kasi sinasabi niya dito, I will not go alone. Yes. Ibig niya sabihin, I will take you down with me. Yan. Grabe. Kaya, nasisira na po ang magandang mundo ni Martin Romualdez. Wala na siyang power. Wala na rin siyang bigat. Literally, dahil pumayat siya. Magana yan, attorney. Literal na magaan. Wala na rin siyang koneksyon sa brad niya. Kaya kalain mo ba, brad mo sa Upsilon Sigma Pi sa UP ay DDN. Itakasuhan ka ng plunder, walang piyansa yun, Ate Laila. Correct, oo. Ito yung mga nabasa ko yung complaint Ito yung charges sa kanya ni Ombudsman Remulla. Plunder, di kasi over 50 million yung maleta-maletang kickback na hinatid sa kanya ni Saldico, diba? Sabi ni Saldico. Number 2, bribery, indirect bribery. Number 3, graft and corruption. Matitindi, no? Tapos, doon sa kanyang brad, na ginawa niyang dami doon sa Golden Peasant na company, yung bumili ng bahay sa Tamarind Street na 1.6 billion. Wow, laki po. Yun ang president doon, si Jose Paras. Ayun. Sino yung Jose Paras? Kasama siya ni Martin doon sa money laundering na criminal action ng ombudsman. Okay. Kasi yung Golden Peasant, tiningnan doon magkano yung capitalization niya. Yes. Tsaka magkano yung income tax na pinail ni Jose Paras. Si Jose Paras, 18 million lang ang nakalagay niyang assets at saka income. Yung bahay na yun, 1.6 billion. Saan niya kinuha ngayon yung pera nun? Di ba? Yes. Ang sinasabi ni Saldico, na inutusan siya ni Martin Romualdez na bumili pa ng isang bahay dyan sa Forbes para gawing bagsakan ng kanilang basura. Ibig sabihin kickback. Yun yung bahay ni Magsaysay Ho sa Tamarind Street. At pinapunta doon si Diskaya para siya ang mag-renovate. Di ba pag bagsakan mo ng pera, kailangan mo dyan mga kabinet. Diba? Yes, kailangan mo dyan mga secret door, mga ganon siguro, no? So, nung pumunta doon si Saldico, may pidabit din yung dalawang helper, di ba, doon sa Blue Ribbon Committee, na pinapaalis na sila ni nung contractor. Sinabi nila, hindi pa kami makaalis, hindi pa handa yung amo namin, yung occupant. Sinabi ni Diskaya, ay ako po ang contractor dito kasi pinapaayos na po ito. Sinabi rin yun ni Diskaya. Paano yan, Martin? Ang dami palang testigo na ikaw palang may-ari talaga ng bahay na yan sa Tamarind na pinabili mo kay Saldico tapos nilagay mo sa pangalan ng Golden Peasant yung presidente, Brad mo na 18 million lang ang assets. Ano ba yan? 1.6 billion ang presyo nun. Ano ba yan? Napahiya pa tuloy yung may-ari si Magsaysay Ho. Yan po mga kaibigan, ang ebidensya ng ombudsman laban kay Martin Romualdez. Ang sinasabi lang ni Martin Romualdez at Ilay, hindi daw siya ang mastermind.
Yes. Sino ba daw ang mastermind? Sinabi ba niya? Wala naman, pero batay dun sa kanyang pahayag, kung tutumbukin natin, attorney, executive, tapos ang nagsagawa ng BICAM, No, Jesus si Escudero lang at at si saka si Zaldico. Zaldico. Ang tanong, Oo. nasaan si Zaldico ngayon, attorney? wala Hanggang ngayon, di si ba, Sal- hindi nahuli. Wala siya sa Prague, Czech Republic. Bakit nag-fake news si BBM na nahuli na? Nahuli na si Zaldico. Yun na nga Kasi po. ito si BBM, sa akin lang, Ate Laila, nininervyos na ito ngayon eh. Mhm. Sa kakanervyos siya, gusto niya, siya mauna mag-announce na para bang pinapahuli niya talaga si Zaldico. Ngayon naman, sabi ni Auntie Claire, hindi daw yun sinabi ni BBM na nahuli na. Mhm. Kaya hindi daw yun ang ibig sabihin. Parang na-stop lang siya doon. Kaya pag nanguhuli po kayo ng isda, hindi na po nanguhuli ang word ngayon. Nagsa-stop po kami ng isda. Ay, Nagsa-stop nako. po kami ng tilapia. Ang linaw-linaw, yung naging pahayag ng presidente na nahuli. この商品の価格を当ててみてください。本当に想像よりずっと安いんです。アリエクスプレスアプリをダウンロードして。 Kay Yung kay BBM. PBBM. Yung Pakihanap nahuli na si kahapon Zaldico. na play din natin yan kasi nga matindi yung dinideny na hindi yung word na yun nahuli, pero ang linaw-linaw doon sa Na, statement sila- na nahuli talaga ang pahayag ni Pero sa totoo lang, PBBM. hindi talaga nila gusto na mahuli. Mhm. Ayaw talaga nilang makauwi si Zaldico. O, di ba? Kasi pag umuwi si Zaldico, syempre, ituturo sila ni Zaldico. Di ba? Correct. Kasi yung statement ni Zaldico doon sa video niya, Mhm. sinabi niya na si BBM din may insertion na inutos sa kanya, at through DBM Secretary Amina at dalawang undersecretary na dagdagan ng insertion ni BBM ng 100 billion Mhm. sa projects. At sa 100 billion na yon, ang kickback doon na diretso ibigay kay BBM ay 25 billion. Wow, laki. At sinabi ni Zaldico na hinatid niya yun sa bahay din ni BBM sa Forbes at ang ibang pera dinala din niya sa Malacanang. Matindi. Ngayon, kung titingnan natin ang mga kababayan, yung 18 Marines, lala niyo yung 18 Marines? Yes, na hanggang ngayon. Nag-affidavit sina attorney Baligod. Baligod. Manigod, Baligod. Mhm. Sinabi ng mga Marines na ayan, may mga picture kami. Nagatid kami sa bahay ni Speaker Romualdez at nagatid din kami sa bahay ni PBM sa Forbes. Yes. Alam nyo, si Saldi, mautak din yun. Alam niya rin na ginagamit lang siya ni Martin Romualdez at ni BBM. At pag nagkagulo na, nagloko-loko na, kailangan may hawak din siya, hindi ba? Kaya po may mga picture yung mga security niya. Utos niya yun. Mhm. So, sa totoo lang, ayaw talaga ni BBM at ni Martin na umuwi si Zaldico. Di testigo yun laban sa kanila, naloko na. Mhm. At pinapunta pa doon ang Department of Justice, ang kalihim, attorney, at sa Czech Republic para ma-check Abay, talaga. gastos na naman. Abay, Correct. gastos na naman. At bilyon ang halaga ng ginastos dyan, attorney. Ay, grabe kayo. Sa ganitong buhay, hirap na hirap ng mga tao, 3 million walang trabaho, gutom na mga tao dahil sa fuel crisis. Travel pa rin kayo ng travel. Siguro nag-business class pa yung Secretary of Justice. Kowa, pakitingin nga kung nag-business class yan at magkano pinagagastos niyang mga yan. Di ba sinabi ni Senator Marcoleta, ba't kailangan pang pumunta doon at gumastos? Yun na Pwede nga. naman embassy ang mag-check niyan. Mhm. Total, wala naman pala siya doon. Baka Wala na hindi- siya doon eh. Baka hindi na alam kung saan paglalagyan ng mga salapi nila, attorney. Yun, nakakaasar talaga. Yung mga Punong-puno. tao, gutom na. Kaya itong gobyerno ni BBM, gastos pa rin ng gastos. Mga kababayan, abangan natin ang kapalaran ni Martin Romualdez, ang pinsan ng presidente at dati ang pangalawang pinaka-powerful na tao sa Pilipinas. Abangan ang susunod
na chapter sa buhay ni Martin Romualdez. Nako. Paano yun, attorney? Kasi meron pa naman tayong konting oras. Yung usaping yan, itong si Zaldico, itinuturo na maaaring makabalik sa bansa, nawala na. Hindi na alam kung nasaan ngayon. Ang binabanggit, nasa France na, pero hindi pa talaga tukoy ng ating Ayaw naman nilang umuwi yan. Oo. So, anong mangyayari? Anong magiging epekto nito o impact nito sa ating gobyerno o kay Martin Romualdez sa hindi pag-uwi o pagbalik dito sa Pilipinas ni Zaldico? Na ibig sabihin na hindi makatestigo. Mhm. Di ba ba? Yes. Oo. Hindi nga makatestigo, pero may mga 18 Marines na pwedeng tumestigo. Di ba ba? Yes. Ayun. At mukhang Si madadagdagan Gutesa, pa pwede rin tumistigo. Nakakatuwa ako dito, Ate Laila, natutuwa ako sa ombudsman. Dahil ginamit niya ang affidavit ni Gutesa sa Blue Ribbon Mhm. na nag-deliver si Gutesa ng malita-malita doon kay Martin Romualdez. Yes, oo. Ngayon, dapat gamitin din ng ombudsman ang affidavits ng 18 na Marines na security ni Zaldico. Yan. Kasi sila, magkukorroborate sila. Magtutugma ang kanilang mga affidavit na naghatid sila. May mga pictures pa nga sila di ba? Yes. Patatalino din pa. itong mga ito sabihin lang ba, mamaya tayo pa ipakulong ng mga ito. Kawawa naman mga pamilya natin. Ayan. Kaya yan pong 18 Marines na yan, na hindi pinatawag ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon. Dapat ngayon po patawag niya na yan. Magkaalaman Kasi na. andyan na may charges na ang ombudsman kay Martin Romualdez for plunder etc. Bribery o anti-graft, ganyan. Dapat ipatawag na yan ni Ping Lacson, tsaka dapat ipatawag niya na rin si Martin Romualdez kasi wala na pong courtesy dyan, yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Grabe naman kayo. Sa tindi naman ng pagnanakaw na issue na ito, may courtesy pa tayo. Na hindi natin pwedeng i-require si Martin Romualdez. Hindi naman siya speaker na Kaya Senator Ping Lacson, dati idol ko kayo Huwag kayong matakot dyan kay Martin Romualdez. Patawag nyo na yan dahil the people are demanding accountability. Baka kayo po naman ang babalikan ng mga tao dyan na sinasabi, kinakampihan nyo si Martin Romualdez. At bakit? Napaka salimuot nitong nangyayari. Pero malinaw naman nating nakikita kung ano ang katotohanan, di ba, attorney? Oo, klaro kahit mismo sa bibig ni Martin Romualdez, andyan na Ayan na. Nasa bibig niya na na sinasabi niya, marami akong alam tungkol sa administrasyon na ito. At pag ako, I will defend myself. Sabi niya, I will not go alone. Hindi ako papayag na ako lang ang ikukulong nyo. May isasama ako, sabi niya. Kaya ako si Martin Romualdez. Martin, may payo ako sa'yo. Yan At Laila, pwede bang magpayo kay Martin? Go ahead po. Martin, may payo ako sa'yo, ang mamabing mo. Pero by the way, ano ba tinitake mo? Ba't ka pumayat? Kasi nagpapapayat din kami. Ang hirap magpapayat Kailangan pala, Ate Laila, may maleta-maleta parang payat. Nako, laking gastos kasi ang pagpapapayat din Nako! Martin, payo lamang ng mamabing mo. Isumbong mo na sila. Total naman. Para ba anong buhay mo? Dami-dami mong pera, dami-dami mong bahay, dami-dami mong airplane, dami-dami Martin. So, ang importante, di ba, na kahit mawala ka sa mundong ito, ay maalala ka man lang ng mga Pilipino na ikaw ay sumagip sa bayan. Na ikaw naman ay hindi naman talagang sukdulang traidor. Yan. Kaya ang payo ko sa'yo ng mamabing mo, ilabas mo na yan lahat. Sige. Total, papakulong ka rin lang naman ni Ombudsman Rimulya. Totohanin mo na ang banta mo na I will take you down with me. Yan. Martin, pag ginawa mo yan,
sige, forgive na kita ko na hindi mo ako pinaupo sa P3PWD. Forgive na kita na ang aking substitute na nominee representative. Naka-out na sa judge. May Supreme Court decision na, hindi mo pa rin pinaupo dahil gagalit ka sa kay Attorney Rowena Guanzon. Forgive na kita, Martin. Basta, ilabas mo na yung alam mo. Dahil ang taong bayan ay naghihintay po na may hustisya kami dito. May hustisya po. Yun po ang aming, ang mga tao ay naghahangad ng hustisya, accountability. Dapat yung mga nangurakot ay managot. Ang liit na talaga ng tingin nyo sa Vice President, no? Minamata-mata nyo na kayo naman dyan, marami sa inyo dyan magnanakaw. Ako hindi Sige ako nga, ilabas manggugulat. yung asalin nyo dyan. At kung mali ako, magsusorry ako sa inyo dun sa flagpole nyo. At ako, I will name names. Pag sa 2028 tumakbo kayo, you are open na kayo to attacks. Sige, magdebate tayo. Pero ang gusto ko, bago tayo magdebate, maglabasan muna ng salin. Tsaka bank records. Yeah! Hindi ako magugulat, Mama Bing tsaka Attorney Libayan, na eventually yung kanilang pagbaluktot sa batas na ito ay babalik sa kanila. Sila rin ang magiging biktima ng sitwasyon na to. Mangyayari din to sa kanila. Ang dami na nga nangyayari ngayon di ba? Lahat ng wini-wish ng happy birthday ni Cara David ay natitigok Cara David, tama na! Diba? Tama na yung mga wish mo! Pero di ba, nakakarma din sila. Itin naman si Martin Romualdez, ha? Huwag na natin damay dito si Atty. Bayon, ha? Sa kwentong ito. Kasi alam mo naman ako, in love ako kay Martin. No, sobra. Sobra. Hindi ako I cannot stop talking about him. Yeah. Bakit pumayat yan? Bakit yan? Anong iniinom yan, ha? Ba't pumayat? Tingnan mo naman to si Martin. Ha? Tingnan mo to, how the mighty has fallen. Exactly. Kung ang mga lumang tatay pa namin magsalita, ha? Hirap mo kung tindig ito si Martin noon sa house, parang Diyos. Di ba? Maglalakad ng ganyan, hindi namamansin. Para kang Diyos. O ngayon, ano na ang labas mo? Buko Diyos. Yan. Pero nagtataka rin ako, Mother, kasi binanggit niya si Chis Escudero, binanggit niya si, Saldico, pero hindi niya binanggit si Grace po. Baka best friend sila. Alam mo, mag-isip kayo. Di ba kasi that's part of the... Paggawa ng budget, di ba? Yes, Hindi naman pwedeng nagawa ang budget. Hindi po meron si Grace po, as chair of the Exactly. Finance Committee. So, I'm just wondering, bakit hindi siya kasali dun sa usapan? Hindi siya sinasali. Hindi siya sinasali. Bakit kaya? Yun ang dapat natin may itanong. insertion siya, di ba? Di ba sabi may insertion din dyan si Grace po? At alam na natin yan. Kaya hindi siya lumalabas, di ba? Hindi siya nagpapa-interview. Talagang hindi siya lumalabas kasi she doesn't want people to talk about it ngayon. Dahil si Martin, hindi siya sinasabi ang pangalan niya doon. Lalo naman nagtatanong ang bawat tao, bakit si Grace po wala dyan sa listahan Exactly, niyo? which is, if I'm not mistaken, 13 billion ba yung insertion niya? Yeah. Is it like that? Biro mo yun. Just correct me if I'm wrong. Grabe, billion-billion din ang insertion yan. Kasi kung 13 billion siya, 14, si Sandro magkano? 14 ata si Martin? 15 si Sandro. 15 ba si Sandro? Hindi. Something like that. Siya ang hari. Siya ang hari ng Diba? Iba din no? Nasira talaga yung dynasty ni BBM dahil sa iyo, Martin. Kasi di ba ang plano nyo, ha? Ito talaga, this is my theory and I think I am correct. Na kaya nyo sinaksak si BP Pasara within 1 year pa lang dahil para makabuelo na si Martin Romualdez for 2028. Kaya ganyan nangyari sa budget since 2022 So mga flood control na mga ghost yan para sa kickbackan. Para sa 2025 manalo na. Biro mo yung tingog 3 seats. Manalo na yung lahat ng mga congressman nila. They'll control the funds for 2028. Yan. Ikaw nakasira, Martin, sa presidential dynasty ni BBM at ni Sandro. Sandro, kailangan awayin mo yung uncle mo. May kung hindi dahil sa kanya, magpipresidente ka pa after 2028. Di ba, Kopito?
Oh. Pero hindi ako naniniwala, Mother, tsaka attorney, na walang alam ang first family sa galawan ni Martin Romualdez. Imposible yun na wala, for me. Well, sabi nga ni Martin, sa kay Saldico, what the president wants, the president gets. So, Ganyan Mother, naman. naninindigan ng matataas na opisyal ng Anti-Money Laundering Council at ng kanilang mother agency na Bangko Sentral ng Pilipinas na kumilos sila alinsunod sa kanilang mandato at naaayon sa batas nang isiwalat nila sa isang pagdinig sa Kongreso ang bank records si Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Manscarpio matapos maghain ito ng reklamo sa korte. Yun. So, okay, you can answer or whatever you're comfortable with. Anong dating sa inyo nito? Well, that's expected. Diba? Kasi, of course, if a criminal case was filed against any reasonable person, hindi naman yan na-admit agad. So, and plus, since kami naman yung nag-file, we have the burden to establish our case. So, confident naman kami sa case Yeah. namin. Kahit itong kaso na ito, attorney, abot ito hanggang Supreme Court. Kahit matalo dito si Attorney Manscarpio sa level ng fiscal, i-appeal niya ito. Aakyat ito sa Court of Appeals, yung probable cause pa lang. Whether or not kakasuhan sila. Magandang ano to. Actually, Attorney Carpio is doing us a service by filing these cases because this will be a landmark case. And if I may add, attorney, madaming legal questions dito actually. If you notice yung complaint namin, we sued them in their private capacity. Kasi may mga House of Representatives members na respondents. So usually Yes. tumatago kasi sa parliamentary immunity. So matitest din natin ngayon kung whether or not yung principle na if you perform something unlawful, that is considered your private act. Therefore, you can be held liable. Matitest natin kung mag-a-apply din ba talaga siya sa members of Congress. Kasi lagi na lang po parliamentary immunity yung common defense nila. So Tama. that's another